mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong old woman. Conversation dito. Birds. Eto. So, itong bida natin, babae. Old. Paano mo masasabi pag old? 40 ba? Old na rin yun. Siguro mga 50 na lang. Sa pananaw ko, old na yun. 50 pataas yung tatamaan ng reading natin. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo if it's sa sitwasyon nyo. Okay? So, para makilala nyo kung kayo ba yung bida sa reading natin, di magbase kayo sa clue. So, babaeng 50 pataas. Baka ex-partner to ng iba sa inyo. Ex-wife? Or ex-girlfriend? Maisip pa. Yun na lang. So, ito yung bida, makaka-receive siya. Or baka kayo yung maka-receive ng mensahe or conversation mula sa taong to. Kasi pwede rin siyang vice versa. Kung sa tingin nyo, hindi tumatama sa inyo yung clue, di sa kanya manggagaling yung mensahe dito. May conversation mensahe. May mapag-uusapan dito. So, ano yung mapag-uusapan? Marami. Pwedeng tungkol sa love interest, asawa niya. Kaya lang kung ano, single siya. Di ex-partner. Tungkol sa love na lang. Love. Chismis, love. Kapatid. Or foreigner. Or kung di man tungkol dun ay tungkol sa visitation, traveling. Ayun. Yun yung mga maaring mapag-usapan. O kung di foreigner, ay tungkol sa abroad. Baka nasa abroad siya. May someone na nasa abroad. Or nasa malayong lugar. Or country yung mapag-uusapan. Ito. 10 of Wands. 10 of Wands tayo.
Ten of Wands, Ace of Swords. Pero the World. Ano kaya itong Ten of Wands? Parang nahihirapan na yung tao dito. Nape-pressure. Na-stress. Baka may sakit siya. Nakahimlay kasi dito. Nahihirapan siya sa sakit niya at gusto niya nang gumaling. Depende. Case to case. Basis. O case by case. Ngayon, kung di applicable, so whether nangyari na to o mangyayari pa lang, baka na-stress yung tao dito sa topic ng reconciliation, ghosting, no contact. Ayan. Ngayon, may clarity dito or victory. Maganda rin to the world celebration. Accomplishment. So, kung ano man yung pinoproblema niya dito, mapagtatagumpayan niya dito. Dahil victory nga to. Victory, accomplishment, celebration, peace. So, kung may nakaaway siya, di magbabati. Kung nawala ng communication, magbabalik. Kung nagkasakit naman, hopefully, gumaling. Kasi maganda to, Ace of Swords saka the World. So, again, mapagtatagumpayan, recovery. Ang ending, di ba, kung may sakit. The World. Ito ay completion card din. So, mag-end na yung problem, in short. Lalo na dito sa Ten of Wands. Parang na-stress yung tao nga. So, kinalarify ko saan yung cause ng stress dito. Exhaustion. 9 of Wands pala. Burden. Pressure. So, again, sa topic ng disconnection, sakit, ghosting. Ayan. Dito naman tayo. Babasahin ko na lang to para mabilis. General advice na to sa period na to. Dali lang na maintindihin to. Dahil basic English lang. Oh, 6 of Cups. So, sabi ko nga kanina, may nagkaaway, ginost, na-disconnect. Magbabalik yun, di ba? Sabi ko, kahit dito, oh. Ito kasi ay 6 of emotion ay 6 of cups. Someone from the past ay maaaring magbalik. Ay, mababasa naman natin dito. 6 of emotion, 6 of cups. Memories can fill your heart with many emotions. It's important to remember your past accurately without seeing it as better or worse than it was. People you used to know may return to your life unexpectedly. Children could be an important issue, or you may need to reconnect with your own inner child. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.